Okay guys, sobrang pagod. Nakakapagod talaga guys magtrabaho ng basakan. Ah, Kapasito ko lang guys. Pinarita na ko yung kasama ko. Nandun siya. Yung kasama ko guys. Nasa ano kami guys. Itong basakan na ito. Nasa ano sa malapit sa bukid guys. O tingnan nyo guys. Kabundukan yan guys. Ito yun kabundukan. Doon. Dito naman guys. Dito sa labas. Doon sa ano. Sa kabila. Kalsada yun guys. Papunta ng ano. Papunta rin yun sa Kabukiran guys. Yun kalsada na dyan sa kabila. Dito naman guys. Ito yung mga trabaho naman guys. Yan guys. Mahirap talagang buhay natin ngayon guys. Grabe. Ulan at saka init guys. Maramdaman natin ngayon. Ang gaya sa pagsumikap. Kaya ito guys. Walang problema guys. Kapag magsumikap ang tao para mabuhay, kahit anong hirap daranasin natin, ito ay pagtitiyasan lang natin guys. Kasi kung hindi tayo makapagtiis sa atin nararamdaman sa hirap ng ating trabaho isang magsasaka, hindi tayo mabubuhay guys. Pero ako guys, masayang ang aking buhay na bilang isang magsasaka. Alam nyo kung bakit? Mahirap lang tayo na isang magsasaka. Pero ang hindi na nila nalalaman guys, tayo ay magsasaka, lahat ay matutulungan natin. Kagaya din nating mahirap, matulungan din natin. At number one, matutulungan natin ang mga negosyante at saka mga mayaman, pati rin mga presidente kung saan bansa ay atin matutulungan. Basta meron magsasaka, lahat tayo mabubuhay. Wala makapagsabi na ang magsasaka ay mahirap ng mahirap. Hindi. Ako proud ako sa sarili ko na isang magsasaka. Dahil lahat ng nasa gobyerno ay bawat patak ng aking pawis ay malaking tulong sa mamamayan at lalo na sa mga matataas na opisyal na sa gobyerno. Alam nyo kung bakit? Kung hindi tayo dahil sa atin magsasaka, saan sila kukuha ng ilang kabuhayan? Paano sila mabubuhay? Anong bibili nila kung wala tayong magsasaka? Yun bawat kinakain nila, yun bigas at saka yun niyog at saka yun mga sari-saring mga prutas, gulay, saan ba nila yun kinukuha? Hindi ba galing sa atin mahihirap na magsasaka? Pero guys, ang hirap ngayon tayong mga farmers magsasaka, masyadong kawawa tayo. Alam nyo kung bakit? Pati ng similya ng gulay masyadong mahal. Mahal talaga guys. Pero kapag tayo mag-harvest at magbenta, nako, masyadong mura ang pagkuha nila guys. Gaya din ng palay, mais, ganun din. Bawat medisina ay nagkahalaga ng isang galon ay may 2,000 at may 1,000 plus.
At abono naman ganun din, may 2,000 at saka may 1,000 plus. Pero kung tayong magbenta ng mais o palay, nako, masyadong barato. Minsan nga kinukuha pa nila ng 1 kilo 19 pesos, 18 pesos. At meron naman kumuha ng 20 pesos, yun full dry. Yun full dry, ibig sabihin, pwede mo na yun gawin ng bigas. Ipagiling mo, pwede na. Kawawa talaga. Wala tayong magawa paano, hindi tayo nagpamalakad ng mga halaga ng mga bilihin at sa pinagbibili. Itong kupras, mas okay na itong kupras. Sana hindi na yung bumaba ang kupras. Kung bumaba man, sana nandyan lang sa halaga ng 50. Hindi na bali masyadong bigas, masyadong mahalang bigas. Mahalaga, mahal naman na yun kupras. Kahit 50 lang 1 kilo, okay na. Bawi-bawi lang sa mga bibilhin ngayon, pero sana pantay-pantay na, pati ang mais at saka palay, sana mataas na yun. Kahit mataas ang bibilhin, anong klaseng binibili, mahalaga mataas masyado rin ng mais at saka palay at saka kupras, pantay, para hindi tayo masyadong mahirapan. Okay guys, ganun na lang guys. Babay na. Kagang mainit. Okay, sige guys. Good luck and God bless sa lahat na nanonood sa akin.